Folks, so nakaganito ako kasi nga tinatakpan ko. May ano kasi ng sugal dito and alam niyo naman ako ayaw mag-endorse ng sugal. Anyway, sa Talk About the Machana section is starring Ashtin Olviga of P-Pop, Generation, and Lit. So, yeah. Alam nyo, hindi ko alam yung original Wattpad nito. Ang alam ko lang Wattpad to. And I can say it's very Wattpad. So, you have these bad boys. You have the bullying. You have this elitista school. You have this girl na palaban. Oh, yeah. So, yeah, basically, episode 1 pa lang yung available. In next week, January 10, yung episode 2. So, si Ashton ay si JJ. So, yung role niya as JJ, basically, she gets transferred to a school na pang mayaman talaga. And she's now living with her tita, who's super yaman, played by Yayo Aguila. And sa section E siya napunta, which is very separate from the main. Parang nasa ibang mundo sila, sin madumi, para siya mukhang bodega, then the boys are very rowdy to the point na inagawan siya ng pagkain pagdala niya pa lang. And ang leader ng boys na yon ay oh? Yeah, si Andres Mulak. So, yeah. Ano yung masasabi ko? Yung sinasabi naman actually sa comments na si Ashtin or Ashtin, correct nyo na lang yung pronunciation ko, ang nagdala, medyo wrong. I mean, she's really good. She has this microfacial expressions, very natural talaga. Hindi ko lang siya masyado napansin na sa Sunny din. Marami sila magaling sa Sunny eh. But I guess medyo hindi ata ano yung parang secondary character lang siya. Tama ba? Yun. Anyways, marami naman okay. Like, syempre, yung mga supporting, yung mga profs, makikita mo agad, di ba, kung sino yung prof na medyo nerdy, medyo matanda na, medyo, ano, peachy. Makikita mo yung mga ganong stuff. And may mga okay din naman. Like, yung red hair, basta yung red hair na taga ano din ata, yung taga P-pop group din yun. Basta yun, yung isa, parang yung second lead guy dyan. So, mukhang okay naman siya. Yung parang Japanese yung name niya dun sa palabas. Then, yung isa na parang yung isang hawig ni Seth Fidelin. Hindi ko kasi kabisado pa yung names nila. But I guess that's the good thing about yung ganyan. Like, yung Viva, may sariling mundo talaga sila. And even though investment talaga for them, pinupurso nila. And ngayon, nagbe-bear fruits na. You have these, yung mga young stars na they're really building up. Diba? To watch out for 2025. Diba? Nagbubunga na eh, na nakikita mo na, you have this, na maganda yung bus talaga dun sa, yun nga, Mochanang Section E. Then, yung production design, convincing naman na pang mayaman siyang school. Yung iba kasi, di ba, pag nilagyan mo ng mga design, halata mong cardboard na sinabi at yan naman hindi. Di ba? And the girls, medyo, alam mo yun, yung pag tinignan mo naman kasi sa K-drama, di ba, kahit naman yung supporting cast, hindi mo din masabi na sobrang gagaling or what. And besides, as I mentioned nga, parang ano yan eh, training ground din nila yan, I guess. So, kaya nga hindi sila hindi, diba? Mga supporting sila. And they're not really that bad. I can point na iba na mas bad. Kunyari sa 7, charot. Diba? Yung mga baguhan. Pero hindi naman sila ganun ka-bad. Si ano nga, may times nga lang, si kay Andres Bulak na medyo masyadong malaki or OA expressions. But, we have to wait pa. Diba? And, speaking of wait, yan ang maganda kasi sa episode 1, nasagot na agad kung what's wrong with Section E, why are they not allowed sa canteen,
'Di ba, parang ano nangyari dun sa ba't walang 'di ba, walang babae sa Section E. So, nasagot yun, eh. But at the same time, you have something to look forward sa too, which is bakit ba napunta sa Section E si JJ? Although may clues na tayo, like mukhang palaban talaga siya, willing siya makipagsapakan sa lalaki. So I guess baka may nasapak siya dun sa ano niya. Hindi ko kasi alam syempre kung alam niyo yung Wattpad, alam niyo yung sagot sa tanong ko. But, granted na of course, ang market naman nito is not just yung mga familiar dun sa Wattpad, but yung casual viewers. And I think yung mga nakabasa ng Wattpad nito, mga ano na rin ngayon, mga office workers. 'Di ba? May mga trabaho na. So, who knows kung mahilig pa sila sa ganito. I guess dahil nga yung ano nito is pang teens, parang yun yung target market nila. So, possible na yung mga nakabasa nito sa Wattpad, hindi na ito yung market ngayon, di ba? Although ako, di ba, medyo titahin yung age ko, but of course, I appreciate works like this, parang looks fresh and, di ba, hindi naman ako nagkamaling panoorin siya. It's really very fun, di ba? Congrats, Theodore Boporol. Di ba? Isa ka ng certified na ano, rom-com series director. uh, I think Theodore directed some, ano ba siya, AD? But familiar si Theodore. Alam ko sa ABS-CBN siya. As far as I remember. Ano pa ba? Yeah, the music. The music. Diba? It's really, diba? Very perky. Tapos yun nga yung gusto ko sa character ni Parang hindi siya yung sobrang tragic na ni JJ. May problema lang talaga sa school, but she handles it like a champ, 'di ba? Hindi siya umiiyak or anything. Parang, yung palaban din siya. And eventually, 'di ba? She's getting the respect now of the boys. So, yun lang. Excited na ako sa episode 2. The January 10.